Isang batang lalaki na nakatira sa kahirapan ang naglakas loob na mag-alok sa isang mayamang babae na nakaupo sa wheelchair. Matutulungan kitang makalakad muli, ibigay mo lang sa akin ang mga tira-tira mong itinapon. Napatawa siya sa kanyang harapan. Ngunit ang sandaling iyon ang nagpasimula ng isang serye ng mga pangyayaring hindi inaasahan ng kahit sino. Talaga bang inaasahan mong maniwala ako sa isang kababalaghan mula sa isang batang lansangan? Ang tinig ni Esmeralda Ortega ay pumunit sa katahimikan ng kanyang marangyang mansyon. Ang kanyang mga malamig na asul na mata ay matalim na nakatingin sa maliit na anyo na nakatayo sa kanyang pintuan. Ang batang iyon ay si Roberto Rodriguez, 12 taong gulang, at ang kanyang inilahad ay ang pinakamatapang na sinabi niya kailanman. Sa loob ng 3 araw, pinanood niya si Esmeralda mula sa malayo. Napansin kung paano niya sinasayang ang buong pagkain habang siya at ang kanyang lola ay halos walang makain sa tapat ng kanilang tirahan. Pagod ng maghintay at gutom na gutom, sa wakas ay kumatok siya sa pintuan. "Seryoso po ako, ma'am," sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay matatag na ikinagulat pati niya mismo. "Matutulungan kitang makalakad muli. Ang hinihiling ko lang ay ang mga pagkain na itinapon mo." Napabuntong hininga si Esmeralda na may halong pang-aasar. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa malawak at marmol na sahig ng bulwagan. "Pakinggan mo, maliit na babae," siya'y umungal. Inisip niyang babae ang payat na anyo at banayad na boses ni Roberto. "Gastos ko na 15 milyong dolyar sa nakalipas na 8 taon para sa mga kilalang doktor sa buong mundo. Sa tingin mo ba, isang batang lansangan na hindi marunong magbasa ay makakagawa ng hindi nagawa ng mga dalubhasa?" Hindi alam ni Esmeralda na si Roberto ay hindi lamang basta batang lansangan. Habang siya'y pinagmamasdan ng may panghuhusga at di paniwala, pinagmamasdan din ni Roberto si Esmeralda ng maigi. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa kanyang lola na may diabetes. Natutong makakita ng mga sintomas at detalye na madalas hindi pinapansin ng mga doktor. "Umiinom ka ng mga gamot sa pananakit ng likod araw-araw, eksaktong 2:00 ng hapon," payak na sabi ni Roberto. "3 puting tableta at 1 asul, at lagi mong sinasabi na nanlalamig ang mga binti mo kahit mainit ang panahon." Napatingin si Esmeralda na nagulat. "Paano mo nalaman iyon?" Ang kanyang boses ay nanghihina. Hindi niya alam na ilang linggo nang pinapanood ni Roberto mula sa bintana. Hindi dahil sa curiosity kundi dahil ang mga sintomas niya ay nagpapaalala sa kalagayan ng kanyang lola bago ang isang operasyon na nagbago ng buhay nito. Ngunit habang ang tiwala ni Esmeralda ay nasa yaman at medisina lamang, ang lola ni Roberto ay nagtitiwala sa karunungang minana sa mga henerasyon. "Nakikita ko ang mga bagay na hindi napapansin ng mga doktor mo," malumanay, ngunit matibay na sabi ni Roberto. "Hindi mo kailangan ng dagdag na gamot. Ang kailangan mo ay isang taong nakakaintindi na ang tunay na paggaling ay maaring manggaling sa mga hindi inaasahang lugar." Sinara ni Esmeralda ang pintuan sa kanyang mukha. Ngunit bago ito tuluyang magsara, napansin ni Roberto ang isang bago sa kanyang mga mata. Hindi ito galit. Ito ay takot. Takot na may isang mahirap at hindi kilalang batang lalaki na nakakita ng isang bagay na hindi nagawa ng mga mamahaling eksperto niya. Habang pauwi siya sa maliit na apartment na kanyang tinutuluyan kasama ang kanyang lola, si Imelda, bahagyang ngumiti si Roberto. Nagkamali si Esmeralda sa unang pagkakataon. Ang pagbaling sa isang tao na nanatiling buhay dahil sa pagmamasid, pag-aaral at pag-unawa sa mga bagay na hindi itinuturo sa mga medical na degree. Hindi pa niya alam na nagmula si Roberto sa isang mahabang linya ng mga manggagamot, dala ang kapangyarihan ng 4 na henerasyon. At higit sa lahat,
natuklasan na niya ang tunay na problema ni Esmeralda. Kung gusto mong malaman kung paano nakita ng isang 12 taong gulang na bata ang mga bagay na hindi napansin ng mga top doctors, siguraduhing mag-subscribe dahil hindi lang ito kwento tungkol sa sakit, ito ay kwento tungkol sa paghuhusga, kapangyarihan at paggaling na hinahamon ang lahat ng alam natin tungkol sa tunay na karunungan. 3 araw matapos iyon, hindi pa rin maiwan ni Esmeralda ang kakaibang batang iyon sa kanyang isipan. Palagi niyang tanong sa sarili, paano niya nalaman ang eksaktong gamot na iniinom niya, ang oras kung kailan niya ito iniinom, at paano naman ang mga sintomas na hindi niya nasabi sa kanyang personal neurologist, si Dr. Aquino. Determinado na makahanap ng sagot, tinawagan niya ang kanyang assistant upang imbestigahan ang background ng bata. Pangalan, Roberto Rodriguez, edad, 12. Nakatira kasama ang kanyang lola, si Imelda Rodriguez, sa government housing complex na tinatawag na Riverside Gardens. Walang tala ng ama. Namatay ang kanyang ina sa isang aksidente nang siya ay 5 pa lang. Nag-aaral siya sa isang pribadong paaralan gamit ang scholarship. Mahusay na estudyante, walang kasaysayan ng problema o krimen. Karaniwan na naman, bulong ni Esmeralda habang binubuklat ang ulat, isa pang batang nangangarap magdulot ng awa. Ngunit may isang bagay sa file na tumigil sa kanya. Si Imelda Rodriguez, 73 taong gulang, ay nagtrabaho sa isang pampublikong ospital ng mga dekada bago napilitang mag-retire dahil sa matinding diabetes. Ngunit ang mga medical records niya ngayon ay nagpapakita ng halos milagrosong pagbuti sa mga nakaraang taon, isang bagay na hindi maipaliwanag ng mga doktor at tinawag lang na hindi pangkaraniwang paggaling. Napalingon si Esmeralda at inisip na ito ay error lang sa papeles. Ano ba ang malalaman ng isang matandang retiradong manggagawa sa ospital mula sa isang mahinang lugar na hindi alam ng mga elitistang profesional? Sa kabilang bahagi ng kalsada, plano na ni Roberto ang kanyang susunod na hakbang. Pinagtibay ng tugon ni Esmeralda ang hinala niya, hindi talaga siya paralitiko. Hindi ganoon ang sitwasyon niya gaya ng iniisip ng lahat. Lola, sabi ni Roberto habang nakaupo sa tabi ni Imelda sa maliit nilang balkonahe, maaari mo ba akong paalalahanan muli kung ano ang mga palatandaan ng false paralysis? Si Imelda Rodriguez ay nagtatrabaho bilang nurse's assistant sa loob ng 40 taon. Ngunit ang tunay niyang lakas ay nagmula hindi sa mga libro, kundi sa karunungang minana mula sa mga henerasyon. Ang kanyang lola ay isang manggagamot at midwife sa Mississippi at ang legacy na iyon ay naipasa sa bawat anak na babae. Nang sabihin sa kanya ng mga doktor na 6 na buwan na lang ang buhay niya dahil sa diabetes complications, humarap siya sa kaalamang ito at siya ay nabuhay. Higit pa doon, siya ay gumaling. Nakita mo yan, hindi ba? Tanong ni Imelda na may ngiting mapagmataas, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Nakita mo ang itinuro ko sa iyo. Tumango si Roberto. Nangangatog ang mga binti niya kapag hindi siya nakatutok. Reaksyon ng mga kalamnan niya kapag siya ay galit o emosyonal. Sa kanyang lihim na pagmamasid, pinanood ni Roberto ng mabuti. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga paa ni Esmeralda kapag sumisigaw siya sa kanyang mga tauhan at ang pag-ikot ng kanyang mga binti kapag siya ay naiinis. Maliit na kilos, halos di mapansin, pero sa isang taong marunong tumingin sa mga palatandaang ito, ibang kwento ang sinasabi nito. Hindi siya nakakulong sa kanyang katawan, bulong ni Roberto. Kulong siya sa kanyang sariling isipan. Buong-buo ang katawan niya, pero ang isip niya ang gumawa ng mga di nakikitang tanikala. Tama yan, sabi ni Imelda. Ang mga sugat sa isip ay kayang kontrolin ang katawan. Umuupo siya ng nakahilig, ang boses ay kalmado pero puno ng karunungan ng karanasan.
Nakita ko na ang mga ganitong kaso dati, 3 sa mga ito habang nagtatrabaho ako sa ospital. Alam mo, karamihan sa mayayamang doktor ay hindi pinapansin ang isip. Nakatuon lang sila sa pisikal kasi mas madali ang magreseta kaysa intindihin ang sakit ng damdamin. Pero ang trauma hindi palaging lumalabas sa mga blood test. Nakatago ito ng mas malalim. Sa hapon ding iyon, isang hindi inaasahang bisita si Esmeralda. Si Dr. Aquino, ang kanyang personal na neurologist, hawak ang folder ng mga resulta ng mga pagsusuri na hiningi niya. Mga pagsusuring ginawa sa desperadong pag-asa. Esmeralda, simula ng doktor habang inaayos ang kanyang mamahaling salamin, kailangan kong maging tapat sa iyo. Binuklat niya ang folder, hindi karaniwan ang mga resulta. Nakikita natin ang aktibidad ng nerbiyos sa mga bahagi ng katawan mo na ayon sa lahat ng lohika dapat ay hindi gumagana. Buong-buo ang sistema ng nerbiyos mo. Ano ba ang sinasabi mo? Tanong ni Esmeralda, tumataas ang tensyon sa boses. Ibig kong sabihin, malumanay na paliwanag ni Dr. Aquino, walang pisikal na dahilan kung bakit hindi ka makalakad. Dati ay nagduda ako, pero ngayon, sigurado na ako. Nag-atubili siya bago ipagpatuloy. Naisip mo na ba ang mas nakatutok na paggamot sa isip? Minsan ang emosyonal na trauma ay... Tumigil ka, sabi ni Esmeralda, biglang naging matalim ang boses. Inaakusahan mo ba akong nagpapanggap? Akala mo sinadya kong sayangin ang 8 taon sa wheelchair na nilalaro ko ang isang sakit? Hindi, mabilis na sagot ng doktor. Totoo ang kondisyon mo, pero maaring emosyonal ang ugat nito. Tinatawag itong psychosomatic paralysis. Sa tamang tulong, pero hindi siya pinayagan ni Esmeralda na matapos ang paliwanag. Pinatalsik niya ito agad. Masakit ang katotohanan iyon, higit pa sa anumang diagnosis. Kung isip niya ang dahilan ng kanyang hindi makalakad, ibig sabihin ay nasayang na ang halos 1 dekada sa isang kasinungalingan na hindi niya namamalayan na sinasabi niya sa sarili. At mas masahol pa, nakita ito ng isang batang mahirap sa loob lang ng ilang minuto habang ang mga dalubhasa ay hindi. Gabi iyon, hindi makatulog, umupo si Esmeralda sa kanyang kwarto at tumingin sa bintana. Nakatingin siya sa simpleng apartment building sa kabilang kalye kung saan nakabukas pa rin ang ilaw sa bahay ni Roberto. Nakita niya ang mga malabong hugis na gumagalaw sa likod ng mga manipis at kupas na kurtina, isang maliit na pamilya na nabubuhay sa kaunting mayroon. Isang pamilya na may karunungan na hindi mabibili ng pera. Sa isang saglit, may isang kakaibang damdamin na umusbong sa kanyang dibdib, pagpapakumbaba. At agad-agad pinaslang niya ito ng mapagmataas na galit. Hindi ako paiyurakan ng batang iyon, mahigpit niyang bumulong. Hinding-hindi ako ipapahiya ng isang batang galing sa slums. Pero habang siya'y nagngangalit, sa kabilang kalye ay nakaupo si Roberto sa kusina, malalim ang usapan kay Imelda. Alam niya ang uri ng tao si Esmeralda, sobra ang pride para tumanggap ng tulong, sobra ang yaman para maniwala sa libreng karunungan, at sobra ang sugat sa damdamin para magtiwala sa iba. Ngunit may natutunan si Roberto mula sa kanyang lola. Para matulungan ang isang tao na gumaling, kailangang ipakita sa kanila ang salamin ng kanilang pagkasira. Habang nagbabalak ng paghihiganti si Esmeralda, hindi makatangging isang bata ang nakatuklas ng kanyang nakatagong katotohanan. Ngumiti ng banayad si Roberto. Naiintindihan niya ang isang bagay na hindi niya alam. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng mga taong handang makita ang mga bagay na nilalampasan ng iba. Ang paggaling ay madalas nagmumula sa mga lugar na hindi natin inaasahan, lalo na sa mga tinuturuan ng lipunan na balewalain. Sa sumunod na linggo, sumiklab ang tensyon sa pagitan ni Roberto at Esmeralda sa isang tahimik na digmaan.
Determinado si Esmeralda na huwag hayaang hamunin siya ng isang bata, kaya inilunsad niya ang isang maingat na plano upang madiskredit siya sa publiko. Ang una niyang hakbang, tawagan ang paaralan ni Roberto. "Principal Fernandez," matamis niyang sinabi, "siya po si Esmeralda Ortega mula sa Ortega Foundation. Tumatawag ako tungkol sa isang estudyante, si Roberto Rodriguez. Nagtatambay siya sa pribadong lupa at nakakaistorbo sa mga residente." Naging epektibo ang tawag. Kinabukasan, hinila si Roberto mula sa klase at pinunta sa opisina ng prinsipal. Sinabihan siyang mag-ingat manatili sa kanyang lugar at pinakamahalaga, huwag istorbohin ang mga taong nagbibigay ng pondo sa paaralan. Malinaw ang babala, isang pagkakamali pa at mawawala ang kanyang scholarship, ang tanging daan niya patungo sa mas magandang kinabukasan. Hindi tumigil si Esmeralda doon. Kinausap niya ang superintendent ng gusali ni Roberto, palihim na sinabi na may ilang pamilya na nagpaparamdam ng hindi ligtas sa lugar. Legal na hindi niya maaaring paalisin sila, pero maaari niyang gawing mahirap ang buhay nila at ginawa niya. Biglang may mga reklamo tungkol sa malalakas na ingay na hindi naman nangyari. Mga abiso tungkol sa multa para sa mga paglabag na wala naman. Mga biglaang inspeksyon na palaging nakakakita ng maliliit na problema. "Sinusubukan niya kaming paalisin," sabi ni Roberto isang gabi habang inihahanda ni Imelda ang kanilang karaniwang halamang tsaa. "Gusto niya kaming mawala para magpatuloy siyang itago ang sarili niya." Pinagmasdan siya ni Imelda ng mabuti ang mga tao ng kanyang pakikipaglaban sa rasismo, pagkiling at kawalang katarungan ay nagturo sa kanya kung paano kumikilos ang mga tulad ni Esmeralda. "Takot siya," simple niyang sabi. "Kapag natatakot ang mayayaman sa may hirap, ibig sabihin alam nilang may nagawa silang mali. At kapag natatakot sila sa katotohanan, gagawin nila ang lahat para sirain ang mga nangahas," magsabi nito. "Pero paano kung kunin niya ang scholarship ko?" tanong ni Roberto. "Paano kung paalisin kami?" Ngumiti si Imelda ng tahimik, ang uri ng ngiting tanging isang taong dumaan sa mahabang pakikibaka lang ang makakaintindi. "Roberto, kwento ko sa iyo ang isang istorya," sabi niya. "Nung edad mo ang nanay mo, nagtrabaho ako sa ospital. Isang puting doktor ang nagtangkang tanggalin ako sa trabaho. Sinabi niyang sobra akong marunong. Ayaw niya na may alam ang isang babae na wala siya. Kaya ginamit niya ang kapangyarihan niya para patahimikin ako." "Ano ang ginawa mo?" tanong ni Roberto. "Ganon din ang ginawa ng pamilya namin palagi. Nagmasid ako, nag-aral, nagtala, naghintay ng tamang panahon, at nang dumating ang panahon, ginamit ko ang kayabangan niya laban sa kanya." "Paano?" lumapit si Imelda. "May mahalagang pasyente ang doktor na iyon, isang mayamang lalaki. Malubha ang sakit, wala nang gumagana, pero ako ay nakapag-alaga ng maraming mahihirap na may parehong kondisyon. At nang mabigo ang lahat ng paraan, hulaan mo kung kanino sila tumakbo." Namulat ang mga mata ni Roberto. "Sa'yo." "Eksakto. At nang iligtas ko ang buhay ng lalaking iyon, gamit ang mga lunas na pinagtawanan ng mayabang na doktor," sabi ni Imelda. Matatag ang boses at puno ng tahimik na pagmamalaki. Sa wakas ay nakita ng lahat ang katotohanan. Nawalan ng lahat ang doktor na iyon, ang kanyang katayuan, trabaho at reputasyon, hindi dahil naghabol ako ng paghihiganti, kundi dahil ang katotohanan ay laging lumalabas, gaano man ito kalalim na kabaon. Tahimik na naupo si Roberto, hinayaan ang mga salita ni Imelda na tumagos sa kanyang isipan. Sa wakas ay naintindihan niya, hindi lang takot si Esmeralda na matulungan siya. Natakot siya na malaman ng mundo na tinanggihan niya ang tulong mula sa isang taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Ngayon ay iniisip mo na tulad ng isang tunay na manggagamot. Ngumiti ng mainit si Imelda.
Ang tungkulin natin ay hindi lang pagalingin ang katawan. Minsan, kailangan nating alagaan ang mga sugat na naninirahan sa loob ng isang buong lipunan. Gabi iyon, sinimulan ni Roberto ang kanyang pananaliksik. Sa silid-aklatan ng paaralan, gamit ang lumang computer, natuklasan niya ang mga detalye tungkol kay Esmeralda Ortega na binago ang lahat ng inakala niyang alam niya. Hindi siya palaging mayaman, ipinanganak bilang Esmeralda Kowalski, anak siya ng mga pamilyang Polish na nahihirapan. Nagbago ang buhay niya nang magpakasal siya kay Harrison Ortega III, tagapagmana ng yaman na itinayo ng mga naunang henerasyon gamit ang alipin. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari pagkatapos ng aksidente niya. Nalaman ni Roberto na ang aksidente ay nangyari isang araw lang matapos malaman ni Esmeralda na balak siyang iwan ni Harrison para sa isang mas bata. Pagkatapos, 2 taon ang lumipas, biglaang namatay si Harrison dahil sa atake sa puso. Kakaiba na update ang kanyang testamento 1 linggo bago iyon na inilipat ang lahat kay Esmeralda. At marami pang iba, habang mas malalim ang paghahanap, natuklasan ni Roberto ang isang personal na bagay. Isang dahilan kung bakit napupuot si Esmeralda sa kanya. Matagal nang masakit na kasaysayan ang pagitan ng pamilya Rodriguez at Ortega. Ang lolo niya sa lolo ay naging alipin sa plantasyon ng Ortega. Ang kanyang lola ay naging kasambahay sa kanilang bahay. At si Imelda, ang kanyang lola mismo, ang nag-alaga sa ina ni Harrison nang siya ay mamatay dahil sa kanser. Ngunit ang pinakamalaking lihim ay nasa mga personal na tala ni Imelda. Naipagaling niya ang ina ni Harrison gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan, mga lunas na ipinasa-pasa mula henerasyon sa henerasyon. Hindi ito nalaman ng mga doktor ng pamilya, kaya inako nila ang paggaling bilang bunga ng mga hindi epektibong paggamot sa ospital. Wala nang nakakaalam ng totoong dahilan ng paggaling maliban kay Imelda. Kinabukasan, nagsalita si Roberto nang may bagong linaw. "Lola," sabi niya, "hindi lang paralitiko si Esmeralda. Bitbit niya ang guilt, takot, at kahihiyan. Ang sakit niya ay parusa. Ang katawan niya ay sumasalamin sa bigat ng kaluluwang nakulong sa pagtanggi." Tumango si Imelda, ang mga mata niya ay puno ng pagmamalaki. "Naiintindihan mo na, apo ko, ang tunay niyang kailangan ay higit pa sa gamot. Kailangan niyang harapin ang katotohanan kung sino siya at ang kanyang mga nagawa. Pero hindi natin ginagamit ang mga kakayahan natin para manakit," dagdag niya ng banayad. "Ginagamit natin ito para magpagaling. Kahit na ang taong iyon ay napupuot sa atin, kahit na hindi nila ito karapat-dapat." Sa natitirang linggo, binantayan ni Roberto si Esmeralda ng mabuti. Bawat insulto na binato niya, bawat manipulasyon na ginawa, ay lalong nagpapatibay sa paniniwala ni Roberto. Hindi siya pilay dahil sa katawan. Nabilanggo siya ng mga dekada ng itinatagong guilt, mga kasinungalingang minana sa henerasyon at isang pagkakakilanlan na nakabase sa pagtanggi. Kaya nagsimula si Roberto ng plano, hindi lang para pagalingin siya, kundi para harapin siya sa buong bigat ng katotohanan na matagal niyang itinago. Isang harapan hindi lang sa katawan niya, kundi pati na rin sa kasaysayan mismo. Akala ni Esmeralda ay nakikipaglaban siya sa isang batang pulubi na humihingi ng tira-tira. Wala siyang ideya na nakaharap niya ang kapangyarihan ng 4 na henerasyon ng mga manggagamot, mga taong nagdusa, nawalan at inapi at nagmana ng karunungang mas matibay kaysa kahit anong yaman. Habang nagbabalak si Esmeralda ng huling pagtatangka na mapahiya si Roberto, tahimik na umupo si Roberto. Alam na bawat malupit na kilos ay nagpapatunay ng totoong diagnosis. Hindi siya may sakit sa katawan, may sakit siya sa espiritu. At ang paggaling na kailangan niya ay darating kasabay ng sakit. At dumating ang umaga ng linggo, ang huling harapan.
Sa unang pagkakataon, lumapit si Roberto sa pintuan ng harap ni Esmeralda, ang pangunahing pasukan, hindi yung gilid, na para sa mga katulong at mga delivery. Tumunog siya ng kampanilya ng may kalmadong determinasyon. Bumukas ang pinto ni Esmeralda, inaasahan ng ibang tao at natigilan. Nakatayo si Roberto na may tahimik na kumpiyansa. Kasama niya si Imelda Rodriguez at kasama nila isang ikatlong tao, isang babae na ang presensya ay nagpalamig sa dugo ni Esmeralda. Si Dr. Marilu Cortez. Magandang umaga, Esmeralda, mahinahon ngunit matatag na sabi ni Roberto. Dumating ako para tuparin ang pangako ko. Ngayon, makakalakad ka muli. Agad na inabot ni Esmeralda ang pinto para isara, ngunit nagatubili siya. Pinagtaksilan siya ng kanyang pride. Kailangan niyang malaman kung ano ang plano nila. Anong klase ng masamang laro ito? Sigaw niya. Tawag na ako sa security. Sige, kalmadong sagot ni Roberto. Baka gusto nilang manatili, matututuhan nila ang isang napakahalagang bagay tungkol sa kung sino ka talaga. Lumapit si Imelda, hawak ang isang lumang leather briefcase. Dahan-dahan niyang binuksan ito, ipinakita ang mga lumang dokumento, tala medikal at mga larawan. Si Esmeralda Kowalski, sabi ni Imelda, anak ng mga Polish immigrant, ipinanganak noong Hulyo 19, 1975. Nag-asawa kay Harrison Ortega noong 2005, 3 buwan lamang matapos niyang malaman na niloloko siya. Nanghina si Esmeralda, hindi na ginagamit ang tunay niyang pangalan sa loob ng maraming taon. Pati ang mga tauhan niya ay hindi ito alam. Sumingit si Roberto. Ang aksidente na di umano'y naging dahilan ng pagkaparalisa mo? Nangyari iyon isang araw matapos mong matuklasan na balak kang ihiwalay ni Harrison. Medyo nakakabigla, hindi ba? Pagkatapos ay binuksan ni Dr. Cortez ang sarili niyang file. Inalagaan ko ang ina ni Harrison, malumanay niyang sabi. Pero si Imelda ang tunay na nakapagpagaling sa kanya kahit hindi ito kinilala ng pamilya. At para sa iyo, Esmeralda, pinakita niya ang mga lumang scan at resulta ng pagsusuri. Gumawa ako ng neurological test pagkatapos ng aksidente mo. Normal ang lahat. Walang palatandaan ng trauma ang utak at gulugod mo. Maayos ang nervous system mo. At dumating ang huling dagok. Binigyan mo ako ng $5 milyong para itago ang sikreto na yon, malamig na sabi ni Dr. Cortez. 5 milyon para patotohanan ang kondisyon na hindi mo naman talaga kinaharap. Naluha si Esmeralda, napaluhod siya, humawak sa pintuan, nanginginig. Hindi mo mapapatunayan ang mga ito. Kumuha si Roberto ng maliit na voice recorder sa kanyang bulsa. Nagniningning ang pulang ilaw. Oh, pero kaya ko, sabi niya, pinindot yung play. Alam mo yung surveillance system na inilagay mo para bantayan ang mga tauhan mo? Sabi ni Roberto habang hinihila ang isang maliit na aparato. Lumabas na. Mahusay din ito sa pag-record ng mga pribadong tawag sa telepono. Nag-reclock ang speaker at pumuno ang hangin ng sariling boses ni Esmeralda. Dr. Cortez, sundin mo na lang ang diagnosis. Kung malalaman ni Harrison na kaya kong maglakad, mawawala lahat sa diborsyo. Patuloy mo lang patotohanan ang paralysis, dodoblihin ko ang bayad mo. Nanghina ang mukha ni Esmeralda habang unti-unting gumuho ang mundo ng kanyang nilikha. Ikinorecord mo ang mga pribadong tawag ko. Sigaw niya, nawasak ang maingat na maskara ng biktimang walang kalakasan. Hindi lang ang tawag mo, tahimik pero matatag na sabi ni Imelda. Ni-record ni Roberto kung paano ka gumagalaw kapag akala mo walang nanonood. Mayroon kaming 43 video, 6 na buwan ng tala. Hindi na nagsalita, ikinonekta ni Roberto ang kanyang telepono sa maliit na speaker at pinindot ang play. Nagsimulang maglaro ang footage. Si Esmeralda tumatayo mula sa wheelchair para kunin ang isang libro. Naglalakad ng tiwala sa hardin bago sumikat ang araw. Nagjo-jogging sa treadmill sa basement gym. Pati pagsasayaw, malaya at magaan kapag akala niya ay nag-iisa siya.
Tumigil ka, sigaw ni Esmeralda, pero ang boses niya sa recording ay patuloy na nakikipagbiruan sa mga tauhan, naglalakad mula kwarto papunta kwarto na parang hindi siya nasaktan kailanman. Mayroon pang iba, sabi ni Roberto ng kalmado, nasa amin din ang mga medical records ni Harrison. Tumigil siya sandali. Binago mo ang kanyang testamento habang siya ay nasa sedasyon. At ang doktor na tumulong sa iyo sa pagpapanggap na paralitiko, tumulong din sa pagpapalsipika ng sertipiko ng pagkamatay ng asawa mo. Ibinaba ni Doktor, kortes ang ulo, nahihiya, tinakot niya ako, amin ni Doktor. Sabi niya kung hindi ko sasabihin na natural ang pagkamatay ni Harrison, ibubunyag niya ang papel ko sa pekin niyang diagnosis. Lumapit si Imelda, matatag ang tono dahil sa taon ng karanasan sa medisina. Pinatay si Harrison gamit ang lason, sabi niya. Nakita ko na ito dati, digitalis, galing sa halamang foxglove. Ginagaya nito ang atake sa puso, dahan-dahang pumapatay at nawawala sa sistema pagkatapos ng ilang araw. Napauntog ang mga binti ni Esmeralda at sa pagkakataong ito, tunay ang pagbagsak. Nanghina siya at bumalik sa wheelchair na naging kanyang costume sa loob ng 8 taon. Gusto niyang iwan akong walang-wala, bumulong siya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Tumingin si Roberto sa kanyang mga mata. At ngayon, panahon na para sa totoong lunas, sabi niya. Tumayo ka. Hindi ko kaya, hininga ni Esmeralda. Tumayo ka. Parang kulog ang utos. Kusang tumayo si Esmeralda. Kumilos ang katawan niya nang hindi iniisip. Sandaling nanahimik ang silid na mangha sa pangyayari. Naroon siya, isang babaeng nagsinungaling ng halos 1 dekada na huli sa pinakamalinaw na katotohanan. Congrats! Sabi ni Roberto, matatag ang boses. Opisyal kang gumaling. Iniabot ni Imelda ang isang makapal na folder na puno ng mga papel. Ang mga dokumentong ito, sabi niya, ay papunta sa pulis, FBI at IRS. Panlilinlang, pamemeke ng talamedikal, pag-iwas sa buwis at pagpatay. Pinadala rin namin lahat sa The Washington Post, dagdag ni Roberto. CNN, social media, bukas, malalaman na ng buong mundo. Nagkatinginan si Esmeralda na parang wala nang matakbuhan. Walang doktor na malilinlang, walang abogado na makakapagpaligoy-ligoy. Bumulusok ang mga dekada ng panlilinlang sa ilang saglit. Alam mo ba ang pinaka-ironic? Tanong ni Roberto habang tinutulungan si Imelda mag-empake. Ngayon, talaga kang magiging paralitiko. Hindi sa mga binti mo, kundi sa kulungan. Walang yaman, walang kapangyarihan, walang titingin sa mga kasinungalingan mo. Sa labas, umiikot ang sirena. Dumarating na ang mga pulis. Marahil tinawag ng isang kapitbahay na nakarinig ng sigawan. Ang tunay na paralysis, sabi ni Imelda, nakatitig kay Esmeralda, ay hindi kailanman sa gulugod mo. Nasa kaluluwa mo. Tumigil kang maglakad sa katotohanan noon pa man, kaya nakalimutan mong mabuhay ng may dangal. Habang pataas na sila sa grandeng hagdanan, lumingon si Esmeralda kay Roberto. Baluktot ang mukha sa galit at paghanga. Paano? Sambit niya ng may paghihirap. Paano winasak ng isang 12 taong gulang na bata ang lahat ng binuo ko? Ngumiti ng kalmado si Roberto. Dahil minura mo ako, sagot niya. Akala mo galing sa pribilehiyo ang kaligtasan, pero natutunan ko ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kaalaman, pasensya at tapang na harapin ang katotohanan. Lumingon siya para umalis at nakalimutan mo, dagdag niya, na ang pinakamalakas na gamot ay madalas nang gagaling sa mga lugar na tinuturuan kang baliwalain ng lipunan. 6 na buwan ang lumipas at ang pagbabago ay higit pa sa kathang-isip. Ang matayog na mansyon na puno ng kayabangan at panlilinlang ay ngayoy may bagong tanda, Imelda Rodriguez Community Center. Isang ligtas na kalungan, pinunduhan ng mga napigil na ari-arian ni Esmeralda na ngayoy nagsisilbi sa mga dati niyang pinabayaan.
Sa edad na 14, si Roberto ang pinakabatang estudyante na tinanggap sa Harvard Medical School na may buong scholarship. Ngunit ang ikinapagmalaki ni Imelda, higit pa sa anumang parangal o balita, ay ito. Tinanggihan ni Roberto ang lahat ng $1,000,000 na alok sa panayam, lahat ng talk show, lahat ng libro. Pinili niya ang katahimikan, pag-aaral at paglilingkod. Dahil hindi niya ito ginagawa para sa kasikatan, ginagawa niya ito para sa paggaling. At si Esmeralda, ang babaeng minsang nagsayang ng mamahaling pagkain habang nagugutom ang mga bata, ay ngayon nasa maliit na selda sa isang federal na bilangguan. Nahuli sa kaso ng pagpatay, panlilinlang at iba pa. May 25 taon siyang panahon para pagnilayan ang imperyong itinayo niya sa kasinungalingan. Ang pagbagsak niya ay naging pandaigdigang balita. Ang paglilitis ay naging ulo ng balita mula New York hanggang Tokyo. Hindi dahil siya ay mayaman, kundi dahil siya ay nabunyag ng isang taong hindi inaasahan ng mundo. Isang mahirap na bata, armado ng kaalaman, may suporta ng 4 na henerasyon ng katotohanan, at higit na makapangyarihan kaysa anumang yaman dahil pinili niyang pagalingin, hindi kamuhian. Ang kwento ng milyonaryang nagkunwaring paralitiko, niloko ang mga doktor at pinatay ang kanyang asawa ay naging pandaigdigang simbolo kung paano ang kayabangan at pribilehiyo ay maaaring magdala sa sariling pagkawasak. Ngunit ang tunay na nakaakit sa imahinasyon ng mundo ay hindi lamang ang iskandalo. Ito ay ang makapangyarihang kaibahan ng karunungan ng isang 12 taong gulang na bata at ang kamangmangan ng isang mayamang babae kahit na gumastos siya ng $15 milyong sa paghahanap ng mga sagot na nasa kabila ng kalye lamang. Si Dr. Marilu Cortez, ang neurologist na minsang tumanggap ng suhol para magsinungaling, ay nagboluntaryo na ngayon sa Imelda Rodriguez Community Center. Binago ni Roberto ang pananaw ko sa medisina, sabi niya sa isang pambansang panayam. Gugol ako ng 40 taon sa pagtingin sa mga screen, nagtitiwala lang sa mga makina. Pero pinaalala sa akin ng batang iyon na ang paggaling ay nagsisimula sa tunay na pagtingin sa tao. Tinuruan niya ako ng higit sa 6 na buwan kaysa sa lahat ng aking mamahaling pagsasanay. Si Dr. Aquino na tumanggap din ng pera para patotohanan ang peking diagnosis ni Esmeralda ay tinanggalan ng lisensya medikal. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa likod ng counter sa isang maliit na botika. Isang makatang wakas para sa isang taong minsang minura ang tradisyonal na paggaling, kahit kasali sa isang multimilyong dolyar na medikal na panlilinlang. Sa Riverside Gardens, sumibol ang pagbabago. Ang isang komunidad na dating kilala sa gutom at paghihirap ay naging isang ilaw ng pag-asa. Ang mga batang dati ay natatakot na hindi makaalis ay ngayoy nangangarap maging mga doktor, mananaliksik at mga lider. Pinawalang saysay ni Roberto ang ideya na ang talento ay nasa lugar lang kung saan may pribilehiyo. Pinatunayan niyang ang talino ay maaaring umusbong kahit saan, lalo na sa mga lugar na madalas balewalain ng lipunan. Sa kabalintunaan, nagkaroon din si Esmeralda ng tunay na problema sa kanyang mga binti sa bilangguan. Ang matagalang stress at depresyon ang nagdala ng tunay na pagkasira ng mga kalamnan. Ngayon, ginagamit niya ang isang lumang wheelchair mula sa bilangguan. Isang murang plastik na bersyon ng marangyang upuang ginamit niya dati na parang reyna. Minsang bumisita si Roberto sa kanya. Naupo silang pinaghiwalay ng makapal na salamin. Tinitingnan siya ni Esmeralda ng walang buhay na mga mata. Nawawala ang kayabangan, pinalitan ng isang malamig na damdamin, pagsisisi. Bakit ka pumunta rito? Tanong niya. Para siguraduhin na naiintindihan mo na, sagot ni Roberto. Hindi ko intensyong wasakin ka.
Gusto ko lang huminto ka sa pagsira sa amin. Pero bata ka pa lang. At ikaw, sagot niya ng matatag, ay isang adulto, mayaman, kapangyarihan at lahat ng kagamitan. Kaya sabihin mo sa akin, sino ang dapat mas nakakaalam? Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Esmeralda ang buong bigat ng kanyang pagkabigo. Isang batang hindi pa tinatanda ang nagpakita ng higit na malasakit, karunungan at lakas kaysa sa buong buhay niya bilang isang pribilehiyadong tao. Naging paksa ang kwento ni Roberto sa mga lektura at sanaysay sa mga universidad. Tinawag ito ng mga propesor na The Roberto Rodriguez Effect, isang punto ng pagbabago na pinilit ang mga institusyon na tanggapin na ang talino at potensyal ay hindi nakadepende sa lahi, yaman o tirahan. Naglunsad ng mga bagong programa sa buong bansa para matukoy ang mga mahuhusay na estudyante sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Sa wakas, kinikilala ng akademya ang matagal ng totoo. Ang kadakilaan ay nasa kahit saan, lalo na sa mga lugar na hindi pinapansin. Patuloy na pinamunuan ni Imelda ang community center na ngayon ay pinalawak sa 3 palapag ng dating mansyon na itinayo sa kawalang katarungan. Tinuruan niya ang bagong henerasyon ng mga manggagamot na pinaghalong karunungang ninuno at modernong agham. Pinatutunayan na ang kaalamang naipasa sa pagmamahal at pagliligtas ay kasing halaga ng anumang itinuturo sa silid-aralan. Naging babala si Esmeralda sa mga kurso sa criminology sa kolehiyo, isang buhay na patunay na ang pribilehiyo na walang karakter ay laging babagsak. Madalas itanong ng mga preso kung paano natapos ang isang mayamang babae sa federal na bilangguan. Palaging pareho ang sagot, minamali niya ang tao. Ngunit ang tunay na aral ay hindi tungkol sa pagbagsak ng mayamang babae. Ito ay tungkol sa kabiguang makita ng mundo, ang henyo kapag ito'y nakabalot sa kulay kayumanggi, lumang sapatos o tahimik na boses. Hindi lang niya pinagaling ang babaeng gumawa sa kanya ng mali. Inilantad niya ang isang lipunan na nakalimot kung paano pahalagahan ang talino ng mga hindi pinapansin. Pinaalala niya sa atin na ang paggaling ay hindi laging tungkol sa katawan. Minsan, ang pinakamakapangyarihang gamot ay yung nagpapagaling ng pagkiling, nagbubukas ng mga saradong puso at nagtuturo na pahalagahan ang bawat tao, anuman ang kanilang pinagmulan. Kung naantig ka sa kwentong ito, siguraduhing mag-subscribe. Dahil marami pang kwento na tulad nito, patunay na ang tunay na karunungan ay nanggagaling sa mga lugar na hindi natin inaasahan. At ang mga pinakamakapangyarihang guro ng mundo ay madalas ang mga tinatangkang patahimikin. Sa huli, sinubukan ni Esmeralda na sirain si Roberto, pero siya lang ang nasira. Natuto si Roberto ng pinakamalalim na katotohanan. Ang paggaling ay hindi lang tungkol sa pag-ayos ng mga sugatang bahagi. Ito ay tungkol sa paggising ng mga isipan. At pag-turn ng paghuhusga tungo sa katarungan, puot tungo sa paggaling at takot tungo sa pag-unawa.